Lucy, ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka? Tanong sa kanya ni Aling Pising, ang kasama niya sa paggawa ng mga banig. Masama ang pakiramdam ni Lucy, pero pinilit niya pa rin magtrabaho para mayroon siyang pera. Ayos lang naman po ako. Sana nagpahinga ka na lang sa inyo. Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin ang sarili mo. Hindi mo dapat sinasagad ang katawan mo. Ang liit mo pa naman. Saad pa ni Aling Pising. Tumangon naman si Lucy. Opo, tatapusin ko na lang po itong isang banig at dadalhin itong iba sa bahay para matuloy ko po sa paggawa. Sige Lucy, ipahinga mo yan. Saad ni Aling Pising. Kinuha niya ang mga buri. Niyakap niya yon at lumabas na sa kuno. Dala niya rin ang banig na hindi niya pa natapos gawin. Nang makauwi, natulog na muna si Lucy. Iniisip na baka talagang masama lang ang kanyang pakiramdam. Pero kinabukasan, nagising ulit si Lucy na may matinding sakit ng ulo. Malabo ang kanyang paningin habang pilit na umuupo. Maya-maya isang alon ng pagduwal ang dumapo sa kanya. Hinihingal siya at halos hindi na siya nakarating sa banyo bago siya sumuka ng malakas sa inidoro. Paano kung buntis ako? Mahinang tanong niya sa sarili habang nagmumumog. Hindi pwede. Masyado pa kaming bata ni Ray. Bakit kasi nagpadala ako sa mga halik niya ng gabing yon? Paano kung may nabuo kami? Hindi niya na matandaan kung kailan siya huling nadatnan ng buwan ng dalaw niya. Kaya nagsisimula na siyang mag-alala. Ano bang gagawin ko? Mahina niyang tanong sa sarili at natulala na lamang. Natatakot si Lucy sa ideya pa lang na buntis na siya. Tapos na siya sa high school, ganoon din naman si Ray. Pero may balak ng magkolehiyo ang kanyang nobyo at umaasa ang pamilya nito na makapag-aral si Ray sa Maynila. Lucy! Umaalingaw-ngaw ang boses ng boyfriend niya at dire-diretsong pumasok sa kanyang bahay. Ray, nandito ako sa kusina. Sagot niya naman. Nakangiti itong lumapit pero nang mapansin ang kanyang mukha, bumaha naman ang pag-aalala. Okay ka lang? Parang hindi ka okay. Namumutla ka. May sakit ka ba? Okay lang ako. Pagsisinungaling ni Lucy. Huminga ng malalim ang binata at umupo sa kanyang tabi. May balita ako. Kinausap ko si Coach Cedric ngayon. Sabi niya, nakapasa ako sa test niya. May pinasagutan din sa akin at nakapasa ako ron. May scholarship na ako. Kaya baka sa susunod na buwan, kailangan ko nang pumunta sa Maynila. Mag-aaral ako doon. Wala ng gastos. Maglalaro lang para sa university team. Bahagyang napangiti si Lucy. Inaasahan niyang makukuha ni Ray ang scholarship. Alam niyang magaling ang kanyang nobyo. Ngunit nang marinig ang mga salitang yon, para siyang nawala ng lakas. Talaga? Ang saya. Nauutal niyang sabi. Medyo nanginginig ang boses habang pilit niyang pinipigilan ang sarili. Oo, masaya na may pinatunguhan naman ang mga pinaghirapan ko. Pero nasa boses ni Ray ang pag-aalindangan. Alam mo naman, na ayaw kong malayo sa'yo, hindi ba? At ayaw kong iwan ka. Napalunok si Lucy. Anong gagawin mo? Hindi ka tutuloy? Ray, isang beses lang yan mangyayari sa buhay ng isang tao. Maswerte rin na may opportunity ka na ganito. Hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataon na mayroon ka. Ramdam niya ang tensyon sa loob ng bahay niya. Ang bigat ng sandali na nakatambak sa kanilang dalawa. Sandali silang natahimik. Tinitingnan siya ni Ray. Naghihintay pa sa kanyang mga sasabihin. Kailangan mong pumunta, Ray. Mahinang sabi ni Lucy. Pangarap mo yan. Huwag mong palampasin. Ipagmamalaki ka ng mga magulang mo. Magsisisi ka kung hindi mo tatanggapin yung scholarship. At magiging okay ako. Talagang okay lang ako. Ipinapangako ko. Tumingin si Ray sa kanya. Ang mukha ay magkahalong kalituhan at pag-aalala. Sigurado ka? Ayoko mag-isa ka. Ikaw ang lahat sa akin, Lucy. Okay lang ako. Saka huwag mo ngang sabihin yan. Mga bata pa tayo. Huwag kang umasta na parang iaalay mo na ang lahat sa akin. Saad pa ni Lucy. Kailangan mo ito, Ray. Ito ang pagkakataon mo. Huwag mong palalampasin dahil lang sa akin. Naging mas mabigat ang sumunod na katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nasasaktan ang puso ni Lucy, ngunit alam niyang kailangan niyang palayain si Ray. Hindi niya kayang pigilan ito dahil sa sarili niyang takot at pangamba ng pag-iisa.
Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may pakiramdam si Lucy na parang may mali. Parang may nangyayaring hindi niya kayang harapin. Hindi na mapakali si Lucy sa kanyang sarili. Kaya naman, nang makabili siya ng pregnancy test, sinubukan niya kaagad. At doon, lalong nakumpirma na buntis na talaga siya. Anong gagawin ko? Sasabihin ko ba to kay Ray? Paano? Sinapo ni Lucy ang kanyang ulo. Baka maguluhan ang isip niya kapag sinabi kong buntis ako. Kaya naman, kahit alam niyang buntis na siya, hindi niya na muna sinabi kahit na kanino. Hindi niya alam kung ano ang tamang desisyon na dapat gawin. Masyado siyang takot gumawa ng pagpapasya. At takot din naman siyang sabihin kay Ray dahil mas lalo namang hindi ito makakapag-isip ng tama pagdating sa kanya. At mas lalong matatakot si Lucy dahil sa mga sinabi ng ina ng kanyang nobyo. Hoy! Lucy! Bulalas ng nanay ni Ray na si Aling Marina. Nagulat si Lucy nang buhusan siya ng tubig ng nanay ni Ray. Binitiwan nito ang tabong hawak at galit na galit sa kanya. Yun ang unang beses na nakita niyang ganoon kagalit ang nanay ng binata. Matagal niya na itong kilala. Bukod sa magkapitbahay nga sila, magkababata rin talaga sila ni Ray. Gayunpaman, kahit ganoon, hindi sila malapit sa isa't isa. Nang nabubuhay pa ang kanyang ina, hindi rin naman naging magkaibigan ang mga ito. Mga anak lang nito ang mababait sa kanya at sa kanyang ina. At ngayong galit na galit si Aling Marina, mag-isa lang siya, walang kakampi, walang pamilya, para siyang piping na tahimik na lang. Simula nang maging ulila siya, tila hindi niya na alam ang kahulugan ng salitang paglaban. Nanatili lang naman kasi siya dahil kay Ray. Kung wala ang binata, baka matagal na siyang nagpakamatay at sumunod sa kanyang ina. Bakit po? Ano pong ginawa ko? Kinakabahang tanong ni Lucy at namumuo na ang mga luha. Unang-una pa lang, ayoko na talaga sa'yo para kay Ray. Maharot kang babae. Usap-usapan dito na malandi ka, kaya hindi ko maintindihan kung ano nagustuhan sa'yo ng anak ko. Galit na sabi ng nanay ni Ray. Hindi makapagsalita si Lucy. Wala siyang mahanap na mga tamang salita para depensahan ang kanyang sarili. Alam niyang maharot siya, pero hindi siya malandi. Ganoon lang talaga ang tingin ng mga tao sa kanya dahil masyado siyang kalog. Subalit simula nang mamatay ang kanyang ina, nabawasan ang pagiging malapit niya sa mga tao. Anong karapatan mo, Lucy? Mababa ang boses ni Aling Marina, ngunit nagngangalit pa rin sa galit. Puro kasinungalingan ang mga sinasabi mo sa anak ko. Sinabi mo ba sa kanya na hindi tanggapin ang scholarship? Kumalabog ang puso ni Lucy. Ano po? Wala po akong sinabi sa kanya na ganyan. Nanunuya si Aling Marina at umiiling-iling. Huwag kang magsinungaling sa akin. Sa tingin mo, hindi ko nakikita? Gusto mo siyang manatili dito, matigil ang buhay niya rito sa mahirap na lugar natin. Makasarili ka? Gusto mong kalimutan niya ang kanyang hinaharap? Ang pagkakataon na nakahain na sa kanya. Masyado kang makasarili para pakawalan siya. Hindi po yan totoo. Giit ni Lucy habang gumagapang ang desperasyon. Gusto ko pong pumunta sa Maynila si Ray. Gusto ko pong sundin niya ang mga pangarap niya. Wala pa akong sinasabi sa kanya. Sinungaling ka? Mariing sabi ni Aling Marina. Ikaw ang nagtutulak sa kanya palayo sa mga pangarap niya. Iiwan niyang lahat para lang sa'yo. Namula ang mukha ni Lucy sa pagkapahiya at hindi ng emosyon. Wala po talaga akong sinasabi sa kanya na ganyan, Aling Marina. Gigil na gigil pa rin ang ginang. Pupunta siya sa lungsod na yon para sa kinabukasan niya. At ikaw, ipinulupot mo na naman siya sa mga daliri mo. Kaya wala siyang ibang maisip kundi ikaw. Puro na lang para sa kapakanan mo. Buisit! Hindi naman kayo mag-asawa. Kumuyom ang mga kamay ni Lucy. Paano nasabi ni Aling Marina ang mga ganoong bagay? Ginagawa niya ang lahat para suportahan si Ray. Hindi niya kailanman naisip na harangin ito sa daang gusto nitong tahakin. Hindi ko sinasabing manatili po si Ray dito. Gusto ko po na gawin niyang pinakamabuti para sa kanya. Ang makakapagpasaya sa kanya. Naluluhang sabi ni Lucy. Muling umismid si Aling Marina at may kislap ng inis sa mga mata. Gusto mo siyang maging masaya?
Kaya mo ba siya gustong manatili dito? Sinabi niya sa amin ng tatay niya na hindi niya natatanggapin ang scholarship na yon. Ikaw ang dinahilan niya at ayaw kanyang iwan dito. Kaya niyang itapon ang kinabukasan para lang sa katulad mo. Hindi mo ba nakikita, Lucy? Ikaw ang dahilan kung bakit ayaw niyang umalis. Gusto niyang maging kasama ka dito sa maliit na pesteng mahirap na baryo na to kung saan wala namang pagbabago. Ikaw ang dahilan kung bakit isinusuko niya ang pagkakataon na magtagumpay. Ikaw! At hindi ko hahayaan na mangyari yon. Napalunok si Lucy. Gusto ko rin po siyang umalis. Hindi! Lason ka sa isipan ng anak ko. Akusa pa ni Aling Marina sa kanya. Hindi ko hahayaan na sirain mo ang anak ko. Kailangan mong iwanan si Ray kung talagang hindi ka makasarili. Makipag-break ka sa kanya. Hindi ko hahayaan na sirain mo ang kinabukasan niya. Ang babata niyo pa at ang anak namin, malayo pa ang mararating kaya huwag mo siyang hilahin sa putikan. Naninikip ang dibdib ni Lucy. Parang sampal sa mukha niya ang mga salita nito. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ko po siya sinisira. Mahal ko po siya, Aling Marina. Gusto ko po siyang magpatuloy sa mga pangarap niya. Iwan mo na lang siya. Yun ang pinakamagandang bagay na magagawa mo. Mariing sabi ni Aling Marina bago siya tinalikuran. Naupo si Lucy sa bangko. Nanginginig ang mga kamay habang pinupunasan ang basang mukha. Mahina siyang napahikbi. Hindi makapaniwala na ginawa yon ng nanay ni Ray. Dahil sa galit nito, tinapunan pa siya ng tubig. Wala siyang ginagawang mali. Hindi siya nagtatangkang pigilan si Ray na makamtan ang mga pangarap nito. Ginagawa niya ang lahat upang itulak ito pasulong sa mga gustong mangyari ng mga magulang ng binata. Pero ang mga salita ni Aling Marina, matalim at masakit, parang kutsilyo sa kanyang puso. Akala niya ako ang problema. Sumisinghot na sabi ni Lucy habang hinuhubad ang basang damit. Pinunasan ni Lucy ang mga mata. Mahal niya ng sobra si Ray. Ayaw niyang mawalay dito pero hindi niya naman pipigilan si Ray sa pag-aaral sa Maynila. Kaya naman kinagabihan, inaway niya ang binata. Inis na inis si Lucy na siya ang pinagbubuntunan ng nanay nito sa desisyong ito naman ang may gawa. Ano yon? Ano yung sinasabi ng nanay mo na hindi mo tatanggapin ang scholarship mo nang dahil sa akin? Hindi ka tutuloy sa Maynila? Mariing tanong ni Lucy. Para namang batang nahuli si Ray. Hindi kita gustong iwan dito. Oh, ano naman kung hindi ko kayang mag-isa? Namuo ang mga luha sa mga mata ni Lucy. Gumagawa ako ng mga band kanina, kasama ng mga matatanda dyan kina Aling Merly. Tapos sinugod ako ng nanay mo. Sabi niya masamang impluwensya raw ako sa'yo. Walang hiya. Pinigilan ba kita? Mag-aral ka doon. Umalis ka at huwag mo na akong isipin dito. Hindi niya na sinabi pa na binuhusan siya ng tubig ni Aling Marina. Baka magdulot pa siya ng gulo. Naiintindihan niya rin naman kasi ang galit ng ina ni Ray. Kung siya ang nasa posisyon nito, talagang magagalit siya sa anak na hindi wais mag-isip. Puro na lang pag-ibig ang laman ng utak at hindi ang kinabukasan. Parang bata si Ray at gusto pa siyang hawakan pero iniwas niya ang braso. Huwag ka namang sumigaw. Huminahon ka lang, Lucy. Mahal kita kaya ayaw kitang iwan. Maynila yun. Malayo. Baka ilang taon din akong hindi makauwi kasi mahal. Ikaw lang naman ang iniisip ko. Pwes, hindi kita iniisip. Pagsisinungaling ni Lucy, bahagyang nagigilty dahil malapit nang umiyak si Ray. Tigilan mo yung mga kalokohan mo. Para kang siraulo na tatanggihan mong scholarship mo. Baliw ka ba? Tumulo ang mga luha ng boyfriend niya at namaluktot ang mukha. Umiwas ng tingin si Lucy. Sa kanilang dalawa, napakaiyakin na Ray na animoy hindi lalaki. Mas madamdamin, matampuhin at mas mahina pa ang loob kumpara sa kanya. Mahal kita. Nangako ako na hindi kita iiwan. Mahinang sabi ni Ray. Hindi ko rin naman kayang malayo sa'yo. Kapag pumunta ako ng Maynila, may isip pa rin kita. Hindi kita iniisip. Malupit na sabi ni Lucy at binato ang singsing na binigay nito. Napapikit siya. Siguradong pagkatapos nilang mag-away, hahanapin niya rin iyon. Sino bang may sabing si Ray lang ang baliw? Pati si Lucy, baliw na rin sa binata.
Mga baliw silang nagmamahal sa isa't isa. Hindi niya alam kung dahil bunga lang ba ng pagiging bata nila na parang sabik sa lahat o dahil yun talaga ang kanilang mga nararamdaman. Ayoko na sa'yo kung ganyan ka, sabi pa ni Lucy. Hindi ka nag-iisip ng maayos kapag ako nang pinag-uusapan. Kung ganito lang din palang idudulot ko sa'yo, maghiwalay na lang tayo. Nakita niya ang pagkataranta kay Ray. Mas lalo siyang nahihirapan sa binata. Gusto niya nalang batukan para matapos na. Hindi pa nakakatulong na masyado siyang emosyonal at moody dahil sa kanyang pagbubuntis. Padalos-dalos din ang desisyon ni Lucy. Buntis siya pero yun at nakikipaghiwalay siya kay Ray. Pero ano ba kasi ang kanyang magagawa? Hindi siya gusto ni Aling Marina para sa anak nito. Wala naman akong pakialam kung makapag-aral ako sa college o hindi. Lakas loob na sabi ni Ray, para bang hindi mabigat ang desisyon na yon. Gusto ko lang nakasama kita. Kahit mahirap, alam kong magiging masaya pa rin tayo sa mga simpleng bagay. At kung tatanggapin ko ang pag-aaral sa Maynila, walang saysay kung iiwan mo lang din naman ako. Humarap siya sa binata. Seryoso lang ang mukha niya pero nawiwindang na talaga siya sa mga sinasabi ni Ray. Batid ni Lucy na pareho silang nakakaramdam ng frustration sa isa't isa. Bahagyang napapadyak si Ray na parang bata at tinakpan ng mga mata. Tinapon mo pa yung singsing. Alam mo namang mahal na mahal kita. Tapos sasaktan mo lang ako ng ganito. Nakikipaghiwalay ka? Ayoko. Tumulo ang mga luha ni Lucy at umiwas ng tingin. Hindi niya talaga matiis ang kumag niyang boyfriend. Nakakainis ka? Nakakainis ka rin. Balik ni Ray sa kanya. Kung ano-ano pang sinabi sa kanya ni Ray hanggang sa mapaamin na lang din siya na buntis. Gulat na gulat si Ray, mukhang hindi alam ang gagawin. Gayunpaman, nakita niya pa rin ang kislap ng saya sa mga mata ng binata. At sapat na yun kay Lucy para maibsan ang takot na kanyang nararamdaman. Tila pinaparamdam sa kanya na kapag si Ray ang kasama, wala siyang dapat na kahit anong ikatakot dahil kasama niya ito na haharapin ang lahat ng problema. Saan mo ba tinapon yung singsing na binigay ko sa'yo? Tanong ni Ray habang hinahanap ang tinapon niyang singsing kanina. Napabuntong hininga si Lucy. Huwag mo nang hanapin. Hindi mo makikita yon. Gabi na. Tara na, umuwi na tayo. Parang batang maiiyak na sa harap niya si Ray. Ayoko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakikita yon. Hindi pwedeng walang singsing ang daliri mo. Promise rin ko yun sa'yo. Kahit mumurahin lang. Basta may singsing. Hindi pwedeng wala kang suot na singsing hanggat hindi pa ako nakakabili ng mas mahal at saka mas maganda. Maupo ka na lang muna dyan, buntis. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo. Pinagmamasdan niyang binatang naghahanap ng singsing sa damuhan. Hawak ang dala nitong flashlight. Napaka-sentimental talaga ni Ray. Ang daming drama sa buhay. Gayunpaman, doon naman talaga nahulog si Lucy. Magaling magpahalaga kahit sa maliliit na bagay si Ray. Eto na! Eto na oh! Masayang bulalas ni Ray at pinagpagan ng singsing na itinapon niya kanina. Nakita ko na! Sa wakas nahanap ko na rin! Mabilis itong lumapit sa kanya at sinuot iyon sa kanyang daliri. Napangiti si Ray at hinaplos ang kanyang daliri. I love you! Umuwi na tayo! Sabi ni Lucy at tumayo na. Baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Napanguso si Ray, parang wala pang pakialam. I love you nga! I love you too. Tumayo ka na dyan. Umayos ka nga. Para ka talagang bata kung umasta. Nakakainis ka na. Saad niya sa binata. Pero ngumiti lang si Ray at marahan siyang inakbayan. Sungit mo. Siguro dahil buntis ka. Kailan natin sasabihin sa pamilya mo ang tungkol sa pagbubuntis ko? Tanong ni Lucy habang naglalakad sila pa uwi. Mamaya pagka-uwi natin, kailangan nating sabihin yan. Puno ng kapanatagan na sabi ni Ray sa kanya. Kailangan nilang malaman kasi sa kanila ka may iwan. Magagalit ka kapag hindi ko tinuloy ang pagpunta sa Maynila, hindi ba? Sa kanila ka may iwan. Makakampante ako kung maaalagaan ka nila. Saka magkapit-bahay naman tayo. Masisilip ka naman nila doon. Patutulugin ko si Emily sa bahay mo para hindi ka mag-isa. Para kapag may kailangan ka, matutulungan ka ng kapatid ko. Ibibilin din kita kina nanay at tatay. Ayoko sana na iwan ka, lalo na ngayong buntis ka. Kaso kapag hindi ako tumuloy, magagalit ka. Makikipaghiwalay ka pa. Isa pa, tama sila.
Magandang oportunidad yun na hindi ko dapat palagpasin. Makakatulong yun para buhayin ko kayong mag-ina ko. Ayoko rin naman na nandito tayo habang buhay at naghihirap. Gusto ko rin namang iparana sa inyo ang maginhawang buhay. Hindi na muling nagsalita si Lucy. Hindi siya komportable na ibibilin siya ni Ray sa mga magulang nito. Malinaw pa sa tubig sa ilog na ayaw ng nanay ni Ray sa kanya. Kaya naman, inaasahan niya na ang galit nito sa oras na malamang nabuntis siya ng sarili nitong anak. Hindi siya komportable sa nangyaring komprontasyon kanina. Aaminin niyang nabastos talaga siya sa ginawa ni Aling Marina. Matatanggap niya pa ang mga masasakit na salita. Pero ang pagbuhos nito ng tubig na para bang nililinis nito ang marumi niyang pagkatao, isang malaking insulto para kay Lucy. Pero hindi magawang magreklamo ni Lucy. Tiningnan niya si Ray. Siguradong kapag nalaman nito ang ginawa ni Aling Marina, magwawala ito at baka hindi na tumuloy pa. Mas lalong ayaw niyang mangyari iyon, kaya makikisama na lang si Lucy. Ayaw niya ring patunayan sa mga magulang ni Ray na malaki ang impluwensya niya sa binata, na kaya niyang diktahan ang mga desisyon nito at paikutin sa kanyang mga kamay si Ray. Baka mamiss mo ko. Baka kapag umiyak ka, hindi ako makatiis at bumalik agad ako dito. Saad ni Ray sa kanya. Uuwi na agad ako. Isang ungot mo lang sa akin, Lucy. Sinamaan niya naman ito ng tingin. Yan ang wag na wag mong gagawin. Lagot ka talaga sa akin. Sa oras na pinabayaan mong pag-aaral mo at hindi ka nakatapos, sinasabi ko sa'yo, lalayas ako at isasama kong anak natin. Kahit umiyak ako o maging emosyonal, baka maging dala lang yun ng aking pagbubuntis. Kaya wag na wag kang bibigay. Ang goal mo dapat, makauwi dito sa atin na may hawak na diploma. Kapag walang diploma, hindi ako magpapakasal sa'yo. Tandaan mo yan. Hindi ko to ginagawa dahil gusto ko lang kapag may diploma ka. Ang akin lang para sa'yo rin to, para sa pangarap ng pamilya mo, para sa'yo. Ayokong sayangin mong potential mo dahil natatakot ka lang na maiwan ako. Hindi naman ako maiiwan. Buntis na ako at kapag nakalabas siya, magkakaroon na ako ng kasama. Mas lalo siyang hinila papalapit ni Ray habang naglalakad sila pa uwi. Kung maalalayan siya nito, para bang sobrang laki na agad ng kanyang tiyan. Minamasahe pa ang balakang ni Lucy na para bang iniisip nitong sumasakit ang mga kasukasuan. Kapag pumunta ako ng Maynila, may iwan ka rito habang lumalaki ang tiyan mo. Hindi kita makikita masyado. Hindi kita matutulungan. Parang punong-puno agad ng panghihinayang ang boses ni Ray. Hindi kita mamamasahe kapag masakit ang likod mo. O kaya mga binti mo, Lucy. Ilang taon ako sa Maynila. Kaya parang maraming mawawalang alaala sa akin kasama ka at ang magiging anak natin. Kung pwede lang sanang ipagpaliban muna to at samahan kita sa pagbubuntis mo. Kahit bahagyang mabigat ang loob, hindi napigilang mapangiti ni Lucy. Iniisip niya na parang kahit anong mangyari, kahit na parang magiging mahirap ang lahat, gumagaan dahil si Ray ang kanyang piniling makasama. Si Ray ang nagmamahal sa kanya ng sobra. Hindi mo kailangan manghinayang, Ray. Mahina niyang sabi sa kanyang nobyo. May gagawin ka rin namang mahalaga. Hindi mo naman kami tuluyang iiwan ng anak natin. Gagawin mo yun para sa sarili mo. Para sa pangarap mo. Maya-maya nakauwi na rin naman sila. Gusto na ni Lucy na pumasok sa sarili niyang bahay. Gayunpaman, marahan siyang hinila ni Ray. Kahit naman kasi takasan niya yon, malalaman at malalaman pa rin ng pamilya ng binata. Bukas na baka tulog na sila, Ray. Saad ni Lucy at labis ng kinakabahan. Umiling naman si Ray at binigyan siya ng nakakapanatag ng ngiti. Hindi pa. Bukas pa ang ilaw namin. Hindi pa tulog ang mga yan. Halika na. Pumasok tayo sa loob. Mag-usap na tayo para maaga ka na rin makatulog at makapagpahinga. Kinakabahan talaga si Lucy, pero tumango pa rin siya. Katatapos lang ng pagsugod ng nanay ni Ray sa kanya. Alam niya na kung ano man ang galit na nararamdaman nito, tiyak na sariwa pa. Baka bigla itong magwala kapag nakita siyang kasamang anak nito. Inutusan pa naman siyang makipaghiwalay kay Ray pero hindi niya ginawa. Nay! Tay! Pagkuha na rin ng atensyon sa mga magulang nito. Bakit ngayon ka lang umuwi? At bakit magkasama kayo ng babaeng yan? May pagkayamot agad sa boses ng nanay ni Ray at inapunan siya ng masamang tingin. Kumunot naman ang noo ng binata at mas lalong hinawakan ang mga kamay ni Lucy. Nay,
Ano ba naman po kayo? Huwag mo naman pong tawagin ganyan ang girlfriend ko. Para naman pong kung sino lang ang girlfriend ko kung tawagin mo po. Mahal ko po si Lucy. At siya lang po ang babaeng pakakasalan ko. Sa pagkakataong yon, ang ama naman ni Ray ang hindi nagustuhan ang sinabi ng binata. Anong kasal? 18 ka pa lang. Nahihibang ka na ba talaga? Bakit ganyan ka magdesisyon? Dahil lang sa isang babae, ganyan ka na. Mag-isip ka nga. Una, yung scholarship mo. Pangalawa, ito namang pagpapakasal na sinasabi mo na parang biro lang ang pagpapakasal. Pero nasa mukha pa rin ni Ray ang paninindigan. Hindi talaga natitinag kahit galit na ang mga magulang nito. Mag-aaral po ako sa Maynila. Tatanggapin ko pang scholarship gaya po ng gusto nyong lahat para po sa akin. Bahagyang umaliwalas ang mukha ng mga magulang ni Ray. Gayunpaman, nang bumaba ang tingin ng mga ito sa magkahawak nilang kamay, halata pa rin ang disgusto. Sinubukang hugutin ni Lucy ang kamay niya mula sa binata. Pero muli lang hinawakan ni Ray ang kanyang kamay, mas lalong pinapakita sa mga magulang kung gaano katigas ang ulo nito. Pero pakakasalan ko po si Lucy sa takdang panahon. Kapag natapos na po ako sa kolehiyo at nakabalik po rito, ayusin ko po ang kinabukasan ko para sa mag-ina ko po. Seryosong sabi ni Ray at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Hindi napigilan ni Aling Marina ang pagsinghap. Mag-ina? Anong ibig mong sabihin, Ray? Buntis siyang si Lucy? Tumango naman ang binata. Opo, buntis po si Lucy. Gusto ko po siyang panagutan. Hindi ko po tatalikuran ang responsibilidad ko sa kanya. Pero mas lalong nagalit si Aling Marina. Ano? Hindi ka pa nakakapagtapos ng pag-aaral? Nabuntis mo na pala yang si Lucy. Anak, ano ka ba naman? Bakit mo ginawa to? Parang wala kang pakialam sa kinabukasan mo. Sinisira mo na lang. Bahagya siyang inilagay ni Ray sa likod nito. Parang pinoprotektahan siya mula sa masasakit na salita ng mga magulang nito. Hindi ko po sinisira ang kinabukasan ko. Aayusin ko po para sa inyo at para sa mag-ina ko. Kaya nga po sana maalagaan niyo po si Lucy at ang anak namin habang nasa Maynila po ako at nag-aaral. Magkapit-bahay naman po tayo. Pakitingnan at pakialalayan po sa pagbubuntis si Lucy habang wala pa po ako. Hindi makatingin si Lucy sa lahat. Nahihiya siya. Ayaw niyang maging pabigat sa nakakarami. Pero hindi makakampante si Ray na umalis sa baryo nila kapag naiwan siya ng mag-isa. Hayaan mo na, Marina. Sige na, kami nang bahala dyan kay Lucy. Basta ang gawin mo, umayos ka na at pumunta ka sa Maynila. Ayusin mo ang pag-aaral mo doon. Seryosong sabi ng tatay ni Ray. Tumango naman agad ang binata. Opo, salamat po. Yan po talagang gagawin ko. Nang gabing yon, pagkatapos maghanda ni Ray, inihatid na muna siya hanggang sa bahay. Nagulat siya nang may dalang unan at kumot ang binata. Tumabi ito sa kanyang higaan. Anong ginagawa mo dito? Doon ka na sa bahay ninyo. Paalala ni Lucy sa binata. Tumaas naman ang mga kilay ni Ray. Pwede ako rito. Pagbigyan mo na ako, Lucy. Tayo lang ang nandito. 1 linggo na lang tayo magsasama bago ako tumulak papunta sa Maynila. Gusto kong sulitin ang mga ganitong pagkakataon kasama ka. Nagpadala siya nang marahan siyang hilahin ni Ray sa paghiga. Baka magalit ang mga magulang mo. Magkasintahan lang tayo. Asawa. Putol ni Ray sa kanyang sinasabi. Hindi pa lang kasal pero para sa akin, mag-asawa na tayong dalawa. Isa pa, buntis ka na. Wala na rin namang mawawala kung magtabi tayo sa pagtulog. Napanguso naman si Lucy. Meron nga. Unang beses nating nagtabi, may nangyari agad. May mapaglarong ngisi sa mga labi ng binata. Kung hindi ka gumanti ng halik, hindi naman ako bibigay. Kaya ko naman magpigil ng gabing yon. Kaso, gumanti ka. Nanghina na ako. Alam mo naman na ikaw ang kahinaan ko. Mabuti na lang na ginawa natin yon. Ayoko naririnig mo yan sa kabilang kwarto ng ina tinutuloy natin doon. Ingay lang dapat nating dalawang nasa utak mo. Hindi yung, aray! Pilyo ka talaga. Bulalas ni Lucy pagkahampas niya sa braso nito. Mahinang tumawa si Ray at hinila siya para yakapin. Ito ang pangarap ko. Palagi kong nai-imagine na magkayakap tayong matutulog palagi. Ang mga ganitong klaseng simpleng oras sa pagitan nating dalawa. Gustong gusto ko palaging maramdaman to.
Humiga si Lucy sa dibdib ng binata. Napangiti siya at dinama ang lakas ng tibok ng puso ni Ray. Kahit mga bata pa sila, kahit parang mahirap na buhay pa lang ang nakikita niya ngayon, dahil si Ray naman ang kasama niya, nawawala ang kanyang mga alalahanin. Kaya ngayong aalis na ito ng pansamantala, kailangan niyang maging matatag para sa kanyang sarili. Hinalikan siya sa noo ni Ray at mabilis na hinaplos ang kanyang buhok. Aalis na ako. Tumawag ka palagi Tumawag ka. Palagi akong maghihintay ng tawag mo. Tumango si Lucy at pilit na pinipigilan ng pagluha. Wala pang masyadong cellphone ng mga panahong yon. Mayroon pero iilan lang sa mga tao sa baryo nila. Kung makikitawag man, landline lang na babayaran nila sa tindahan ng barya para makitawag. Mag-iingat ka ron, Ray. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Huwag ka rin mangbababae. Mahinang sabi ni Lucy, halatang ayaw iparinig sa mga magulang ni Ray. Tumawa naman ang binata. Hindi ko gagawin yon. Alam ko kung kanino ako uuwi. Sa'yo at sa anak natin. Mahal na mahal kita. Tumango naman siya at mahigpit itong niyakap. Mahal na mahal din kita, Ray. Sobrang tagal ng pagpapaalam nila sa isa't isa. Ni ayaw umalis ni Ray hanggat hindi pa puno ang bus na sasakyan. Sinusulit nito ang bawat segundo kasama siya. Panay ang haplos nito sa kanyang kamay, kaya hindi niya na napigilang tumulo ang luha. Sumakay ka na ron. Tama na. Mahinang saad ni Lucy. Namungay ang mga mata ni Ray at agad na pinunasan ang kanyang mga luha. Pasensya na. Matagal akong mawawalay sa'yo kaya ito ang huling sandali natin ngayon. Sinusulit ko lang. Mamimiss kitang kayakap. Mamimiss ko ang amoy mo. Sigurado, hahanap-hanapin ko yan sa dorm. Mahina na lang siyang tumawa. Hinaplos na Ray ang kanyang tiyan. Maya-maya'y bigla itong yumuko at humalik doon. Mag-ingat kayo ng anak natin. Kahit scholar ako ron, susubukan ko pa rin magpadala sa'yo ng pera para mabili mo ang mga gusto mo. Ayaw ko rin naman na ipaako ang responsibilidad ko sa mga magulang ko. Maya-maya'y sumakay na rin naman si Ray sa bus. Hindi matigil sa pagkaway ang binata, kaya kumaway na rin siya. Mahina siyang tumawa ng matanaw si Ray sa loob na umiiyak na. Tinakpan nito ang mga mata at napailing. Nang mawala sa kanyang paningin ang bus, unti-unting nawala ang ngiti ni Lucy. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya ngayong wala na sa kanyang tabi si Ray. Gayunpaman, ano man ang mangyari, magtitiis siya at magtsatsaga ng mabuti. Oh, Emily, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Lucy sa kapatid ni Ray. Sumagot naman ang bata. Dito raw po ako matutulog, Ate Lucy. Sabi ni Kuya Ray, bantayan daw po kita. Saka po ang pamangkin ko. Magiging tita na ako, Ate Lucy? Mahina naman siyang tumawa. Oo, magiging tita ka na. Hindi talaga makampante si Ray na wala siyang kasama. Mabuti na lang at pumayag si Emily na doon matulog sa bahay niya. Sa mga lumipas na araw, hindi man sila pareho ng tinutuluyan. May sarili mang bahay si Lucy, kailangan niya pa rin makisama sa pamilya ni Ray. Hindi pa naman gaanong malaki ang kanyang tiyan at kaya niya pa namang magtrabaho para mapakain ang kanyang sarili. Hoy, Lucy! Tawag ni Aling Marina sa kanya. Tinigil niya ang paggawa ng banig at lumabas sa kanyang bahay. Ano po yun, Aling Marina? Tumaas ang mga kilay nito. Tumulong ka sa bukid kahit saglit lang. Tapos mamaya, umuwi ka rito. Magluto ka ng pagkain para sa amin. Tumango naman agad si Lucy. Opo, magbibihis lang po ako. Susunod po ako sa bukid. Walang reklamo na ginagawa niya ang mga gusto ni Aling Marina. Gusto niya rin namang makuha ang loob nito. Gusto niya na magustuhan siya nito para kay Ray. Gusto ni Lucy na magbago ang tingin nito sa kanya. Mahal niya naman kasi si Ray at iyon ang totoo. Hangad niyang iyon ang makita ng nanay ng kanyang nobyo. Marina, ano ba naman yan? Bakit ba nagtatrabaho sa bukid yang si Lucy? Napakainit, mapapagod yan. Baka nakakalimutan mong buntis yan. Kapag may nangyari dyan, mag-aalala si Ray. Baka bumalik yun agad dito. Saad ni Mang Densyo kay Aling Marina. Pero wala namang pakialam ang nanay ni Ray. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Magaan naman ang trabaho niya. Nagtatanim lang. Hindi naman siya makukunan dyan. Hindi pa nga malaki ang tiyan. Nagsalita si Lucy at inayos ang kanyang sombrero. Ayos lang po. Kaya ko naman po.
Nagsalubong ang mga kilay ni Aling Marina. Bumalik ka na sa atin. Pumunta ka sa bahay. Magluto ka ng makakain tapos dahan mo kami rito ng pagkain. Tumango agad si Lucy. Medyo malayo pa naman ang bahay nila sa bukid kaya kailangan niya pang maglakad ng malayo. Pagkarating sa bahay, hingal na hingal tuloy siya. Simula kasi nang magbuntis siya, mabilis na talagang mapagod. Katulad ng gustong mangyari ni Aling Marina, yun na nga ang ginawa niya. Nagluto siya at dinala sa bukid. Ginawa niya yon sa loob ng ilang buwan. Miss na kita. Garal-galang boses na sabi ni Ray. Namungay ang kanyang mga mata. Umupo si Lucy sa upuan at inayos ang telepono sa kanyang tenga. May bumibili sa tindahan kaya bahagya pa siyang tumabi. Miss na rin kita. Naiiyak ka na naman. Sa tuwing tatawag ako sa iyo palagi kang umiiyak. Saad niya rito. Sumisinghot-singhot pa si Ray. Sinong hindi maiiyak? Mahal na mahal kita. Miss na kitang katabi. Walang araw na hindi kita inisip. Kahit sa gitna ng training, gitna ng pag-aaral, ikaw palagi ang iniisip ko saka ang pagbubuntis mo. Okay ka lang ba dyan? Kumakain ka ba ng maayos? Oo, okay lang naman. Hindi mo kailangan mag-alala. Mahina niyang tugon. Huminga ng malalim si Ray. Magpapadala ako ng pera. Kunin mo na lang kay nanay. May naitabi ako sa allowance ko. Sa'yo na yon. Bilhin mo ang kahit na anong gusto mo. Hindi niya naman nakukuha kahit isang 5 sa padala ni Ray. Walang binibigay sa kanya ang mga magulang nito. Nahihiya naman siyang tanungin lalo na't palamon at pabigat siya. Kaya hindi niya na pinipilit pa. Yun nga lang, ang alam kasi ni Ray, ginagamit niya ang perang pinapadala nito para sa kanya. Gusto nitong bumili siya ng mga pagkain gusto niya o kahit na anong makakapagpasaya sa kanya. Wala naman siyang magawa kaya nagsisinungaling na lang siya. Mabilis pang lumipas ang mga buwan. Kahit kabuwanan na ni Lucy, palagi pa rin siyang inuutusan ni Aling Marina. Halos hindi na siya makagawa ng banig dahil naging utusan na siya ng mga ito. Bukod doon, hindi na rin naman kasi nangunguha ng materyales ang mga dating binibilhan ng mga matatanda sa kanila. Nasa syudad na kasi ang mga ito, kaya talagang nawalan na rin siya ng trabaho. Walang ibang nagpapakain sa kanya kundi ang mga magulang ni Ray. Kaya kahit utusan siya, walang naririnig mula sa kanya kahit na isang reklamo. Iniisip niyang pabigat siya roon, kaya sunod lang siya ng sunod. Labhan mo na rin to. Bakit hindi mo pa nilabhan? Sabi ko, palitan mo tong mga kortina sa bahay. Darating ang kuya ni Ray at ang mga apo ko. Tapos papaabutin mong ganito ang bahay ko? Naiinis na tanong ni Aling Marina. Pinunasan ni Lucy ang kanyang pawis. Pasensya na po, nawala po sa isip ko. Akin na po, lalabhan ko po. Sa halip na iabot lang, binato pa sa kanyang pagmumukha. Galit na galit ang kanyang kalooban pero nagtimpi siya. Pakiramdam ni Lucy, kahit ano pang gawin niyang maganda, hinding-hindi siya magugustuhan ni Aling Marina. Dahil buntis, talagang nakatayo siya sa paglalaba. Nilalapag niya na lang sa lamesa at nagpapatulong kay Emily kapag may binubuhat na mabigat. Ayaw niya namang mapahamak ang anak nila ni Ray. 1 kilo niya, Neng! Saad ni Aling Marina sa tindera. Nasa palengke sila ng araw na yon. May perang pamilya ni Ray dahil nag-abot kahit papaano ang mga nakatatandang kapatid ng binata. Bihira lang kasi yon dahil may sari-sarili na talagang pamilya. Napatingin si Lucy sa mga dragon fruit. Napalunok siya. Hindi mapigilan ang pagkikrave sa dragon fruit na iyon. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob na mag-request kay Aling Marina. Sigurado namang hindi siya pagbibigyan nito. Subalit sa lahat ng pinagdaanan niya, ang panganganak na yata ang pinakamahirap para kay Lucy. Wala ang mga magulang ni Ray sa bahay ng mga ito. Nasa school pa si Emily. Siya lamang ang tao roon. Malayo pang susunod na bahay. Kaya naglakad siya kahit parang nararamdaman niya na ang ulo ng bata. Tulong! Buong lakas niyang sigaw habang napapakapit sa mga harang na kawayan. Tulungan niyo ako! Sa sigaw niyang yon, may nakarinig naman agad sa kanya. Lumabas at agad siyang tinulungan. Gayunpaman, parang mawawalan na siya ng ulirat. Bumagsak siya sa halamanan at may naramdaman pa siyang nabasag. May tumamang paso sa kanyang braso at nagsugat iyon, pero wala ang sakit na yon sa sakit na nararamdaman niya dahil sa bata. May tumamang paso sa kanyang braso at nagsugat iyon, pero wala ang sakit na yon sa sakit na nararamdaman niya dahil sa papalabas ng sanggol.
Ano ba? Nasaan ba mga kasama mo? Sabi ni Mang Ben. Josie, tawagin mo sa bukid sina Marina at Densyo. Sabihin mo manganganak na tong si Lucy. Mukhang masama ng lagay. Kailangan tong dalhin sa ospital. Pawis na si Lucy. Halos mawala na siya ng malay. Ayaw niyang magpadala sa ospital, pero nawala na siya ng boses sa labis na panghihina. Napag-usapang sa kumadron ang panganganak niya, pero namalayan niya na lang na nasa ospital na siya. Buisit na yan! Bakit ka pa nagpadala sa ospital? Kahit pa sabihing public to, may babayaran pa rin. Sabi na nga na sa kumadrona na lang. Naiinis na sabi ni Aling Marina. Napayuko si Lucy. Hindi niya naman gustong magpadala sa ospital. Talagang hinang-hina na lang talaga siya para makapagsalita. Dahil sa nangyari, napilitan tuloy mangutang sina Aling Marina at Mang Densyo para sa kanya. Kaya kapag medyo lumaki ng kanyang anak, maghahanap siya ng trabaho. Kahit alam niyang willing na magtrabaho sa kanila si Ray pagdating ng araw, pipilitin niyang magkaroon. Ayaw niyang masabihan na umaasa lang sa pera ni Ray. Nang dumating si Leslie sa mga buhay nila, akala ni Lucy, aamo ang mga magulang ni Ray. Pero kahit anak pa nila ng binata, wala pa rin kaamor-amor ang mga ito. Nakikita niyang malapit sa ibang apo ang dalawa, pero sa anak nila ni Ray, kahit isang beses, hindi hinawakan ng mga ito. Kaya sa pagkakataong yon, mas naging malinaw sa kanya na hindi talaga siya gusto ng mga ito para kay Ray. Pero isang bagay lang ang hindi na nakapagpapigil sa kanya. Hindi ko gusto yung batang yan. Hindi maganang loob ko kay Leslie. Ewan ko ba? Ayokong ituring na apo dahil masyado akong naiinis kay Lucy. Magkamukha pa, kaya naiirita talaga ako. Sabi ni Aling Marina at ang boses ay puno ng pagdududa at iritasyon. Anak yan ni Lucy at sapat na dahilan na yan. Pero alam mo, hindi pa rin ako sigurado kung si Ray talagang ama ng bata. Hindi ako magugulat kung ibang lalaki, malandiyang si Lucy. Ramdam ni Lucy ang paninikip ng kanyang dibdib. Parang naputo lang hininga niya. Ang sakit na nararamdaman niya para sa kanyang anak ay hindi matutumbasan. Si Leslie, ang kanyang kaligayahan, kini-question lang ng mga taong hindi siya magustuhan para kay Ray. Hindi makapaniwala si Lucy. Si Leslie ay anak ni Ray, walang tanong tungkol doon. Kaya pala, iba rin ang pagtrato sa anak niya. Nagsalita si Mang Densyo. Asahan mo at mag-iiba pa lalo yung si Ray. Lalo na ngayong nakapanganak na yung si Lucy. Baka lahat ng hilingin ni Lucy, bigay agad. Masyadong paandar sa babae. Para namang plano talaga niyang magpabuntis. Kasi alam niyang pupunta sa Maynila. Nag-aaral at gaganda ang buhay. Ang kinakatakot ko lang, baka hindi tumulong sa atin tong si Ray kapag nakagraduate at puro na lang para sa mag-inang isipin. Kapag ginawa niya talaga yun, makakatikim siya sa akin ng sumbat. Huminga ng malalim si Lucy. Alam niyang malaki ang pag-asa at tiwala ng mga magulang ni Ray. Umaasa ang mga ito na si Ray ang mag-aahon sa mga ito mula sa kahirapan. Gayunpaman, gumanda man ang buhay ng binata, hindi pwedeng palagi na lang dito iaasa ang lahat. Hindi siya makasarili. Hindi niya ipagdadamot sa Ray. Hindi siya magagalit kung tutustusan nito ang pamilya pagdating ng araw. Ang gusto niya lang maintindihan ng mga magulang ni Ray, sana ay isipin ng mga ito na normal na prioridad lang talaga sila ng binata. Hindi sila pwedeng pabayaan ni Ray dahil may responsibilidad ito sa kanilang anak. Siyempre, ngayong may anak na sila, gagamitin niya ni Lucy. Hirap din dito kay Ray, masyadong nahuhumaling dyan kay Lucy. Alam mo bang hiling ko? Sana makakita siya sa Maynila ng mas maganda at mas maayos na babae. Maganda sana kung may pinag-aralan din para mabilis ang pag-asenso. Iwan niya na at pabayaan ang mag-inang yan. Siya ang nagpabuntis, kaya siyang magtrabaho para sa anak niya. Lintik siya, masyadong dinidiktahan si Ray sa mga desisyon. Komento pa ni Aling Marina. Kailanman, hindi niya diniktahan si Ray. May mga desisyon lang talagang padalos-dalos ang binata dahil palaging pinapairal ang puso. Gayunpaman, kapag alam niyang sumusobra na si Ray, siya ang sumasaway at nagtatama sa mga gagawin nito. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi yun makita ng mga magulang ng kanyang nobyo. Hindi na kayang tiisin pa ni Lucy. Pumasok siya sa sala ng bahay ng mga ito, matapang na humarap sa mga magulang ni Ray. Excuse me lang po ha. Pinilit niyang maging kalmado ang boses. Makikisali na po ako dahil hindi ko na po nagugustuhan lahat ng naririnig ko.
Nagulat sina Aling Marina at Mang Densyo at tumingin sa kanya. Alam niyang sa oras na kumprontahin niya ang mga ito, hindi magiging komportable para sa kanila ang lahat ng yon. Una po sa lahat, seryosong sabi ni Lucy. Anak po ni Ray si Leslie at hindi ko na po gustong makarinig ng kahit anong pagdududa pa tungkol sa anak ko. Kaya ko pong tiisin ang trato niyo sa akin. Tanggap ko po kung hindi niyo ako tanggap para kay Ray. Kahit ginawa niyo po akong utusan, kahit pakabuwanan ko na, at halos hindi niyo po ako intindihin. Hindi po ako nagreklamo at hindi po ako nagsumbong kay Ray. Iniisip ko pong mag-aalala si Ray at baka umuwi pa dito. Ngayon, wag niyo naman po sanang idamay ang anak namin. Kung hindi niyo po ako gusto, wag po sana ang anak ko. Wala pong ibang ama si Leslie kundi si Ray. Siya lang din po ang nakakuha sa akin at hindi po kung sino-sinong lalaki lang. Maharot po ako nun. Sige, malandi na rin po dahil parang tinutulak ko po ang sarili ko sa lalaki. Pero kahit ganito po ako, kaya ko pong humarap ng taas noo sa inyo na nakuha po ako na rin na malinis ako at hindi ginamit ng kung sino-sinong lalaki lang. Hindi gusto ni Lucy na pag-usapan yon. Ang mga ganong klaseng bagay, dapat sa kanilang dalawa na lang ni Ray. Pero sobra na kasi ang panghuhusga ng mga ito sa kanya na parang ang dumi-dumi niyang klase ng babae na para bang manggagamit siya dahil alam niyang gaganda ang buhay ni Ray. Si Ray po ang tanging lalaki sa buhay ko at wala na po akong pakialam kung anong iniisip niyo. Basta huwag niyo lang pong idadamay si Leslie. Seryosong patuloy ni Lucy. Hindi niyo po dapat pinaparamdam sa bata ang mga pagdududa at panghuhusga. Bata lang po ang anak namin at wala naman po kaming ginagawang masama. Nagbago ang ekspresyon ni Aling Marina, ngunit nagpatuloy pa si Lucy. Isang beses niya lang gagawin iyon at hindi niya na uulitin pa. Matagal siyang nagtimpi, kaya nang madamay ang anak niya, doon na talaga siya sumabog. Akala niyo po ba, plinano kong magdalang tao para itali si Ray sa akin? Ang boses ni Lucy ay matatag, ngunit kitang-kita ang galit na nag-aalab sa kanyang mga salita. Ipapaalam ko lang po sa inyo, hindi ko po plinano ang lahat ng to. Opo, mga bata kami at padalos-dalos. Walang kamuwang-muwang sa mga bagay na ginagawa namin, pero hindi ko po inisip na magpabuntis kay Ray para lang dalhin niya po ako sa buhay. Ganito po kayo kasi pakiramdam nyo, nakakasama po ako kay Ray. Naaagawin ko po siya mula sa inyo. Wala po akong ginagawang masama. Hindi rin po para agawin siya at pigilan siyang tumulong sa inyo pagdating ng panahon. Hindi ko po dinidiktahan ng mga desisyon ni Ray dahil may sarili naman po siyang isip. Kung pipiliin niyang tumulong o hindi sa inyo, karapatan niya po yun at wala po sa pagitan naming dalawa yon. Basta ang akin lang po, magawa niya pong responsibilidad niya sa anak namin at kahit hindi na po sa akin. Humalukip-kip si Mang Densyo, malinaw na inis na inis. Ano palang ginagawa mo rito? Ikaw ang magpalamon sa sarili mo ngayon. 2 taon pa sa kolehiyo si Ray. Wala pang trabaho. Sa amin ka pabigat, hindi sa kanya. Kami ang nagpapalamon sa inyo at umiintindi simula nang mabuntis ka. Magkano lang bang pinapadala ni Ray mula sa allowance niya? Mag-isip ka muna bago mo kami kumprontahin ng ganyan. Kahit ayaw namin, wala kaming magawa. Kasi nandyan na, nabuntis ka na ni Ray. Bulag din ang anak namin sa pagmamahal niya sa'yo na pinili pang mahirap na buhay, makasama ka lang. Wala siyang naisagot. Totoo naman kasi, wala pang kaya si Ray. Kaya nga nang ginawa siyang utusan ng mga magulang ng binata, pikit mata niyang tinanggap. Kahit nahihirapan siya, ginawa niya dahil alam niyang magiging utang na loob niya iyon. Ang mga ito ang nagpapalamon kay Lucy para makasurvive siya at para mabuhay ang anak nila ni Ray. Napalunok si Lucy. Salamat po sa mga ginawa niyo po para sa akin habang buntis po ako. Tumatanaw po ako ng malaking utang na loob sa inyo. Pero hindi ko po mapapalagpas ang mga sinasabi niyo tungkol kay Leslie. Hindi po ako humihingi sa inyo ng pag-aproba sa akin na tanggapin niyo po ako para kay Ray. Pero hindi ko po hahayaan na maliitin niyo ang anak ko, husgahan at pagdudahan. Mahal ko po siya at mahal po namin ni Ray si Leslie. Kayamanan po namin ang anak namin. Pamilya na po kaming 3 kahit ano pa po ang inyong sabihin. Pagkatapos nun, naglakad si Lucy palabas at binuhat ang kanyang anak na naglalaro sa sala ng mga ito. Dumiretso na agad siya sa bahay. Magkatapat lang sila ng bahay pero hindi na muna siya siguro tutungtong doon. Alam niyang mahihirapan siya pero ayaw niya nang masumbatan. Mapagtiis si Lucy pero napapagod din naman siya. Bakit nagtatrabaho ka? Dapat sa bahay ka na lang. Paano mo alagaan ang anak mo?
Hindi ba naka-breastfeed yun sa'yo? Saad ng kanyang amo kung saan siya katulong. Malapit lang ang bahay nito sa kanila at stay out pa siya kaya maganda. Alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang kanyang pasok. Kaya nakakauwi pa siya sa anak niya. Maganda rin kasi maging katulong doon dahil libre pagkain na rin. Mas mabuti pang maging utusan siya na may bayad kesa naman maging utusan sa pamilya ni Ray na wala nang bayad, bawat butil pa ng kakainin niyang bigas ay isusumbat pa. Iniwan ko na po muna sa kapatid ni Ray. Mabait naman po yung sa Emily saka marunong po magbantay ng bata. Bakasyon po kaya nasa bahay lang, sabi niya sa kanyang amo. Napailing naman ito. Paano kapag hindi bakasyon? Kapag mag-aalaga sa anak mo, pwede mong dalhin dito para habang nagtatrabaho ka, nandito siya at nababantayan mo. Hindi naman din oras-oras na may ginagawa ka rito. Kaya pwede kayong tumambay mag-ina. May mga pinaglumaang laruan din ng mga anak ko dyan. Pwedeng hiramin ng anak mo. Ano ba naman kasi ang mga magulang niyang si Ray? Bakit ganyan ang trato sa'yo? Aasenso din naman niyang si Ray. Kilala ko ang batang yon. Talagang masikap saka masipag. Ikaw na ang asawa ng anak nila. Parang pamilya na rin dapat ang turing sa'yo kahit hindi pa kayo kasal ni Ray. Alam ba niya ang trato ng pamilya niya sa'yo? Ha? Marahang umiling si Lucy. Hindi po, Ate Ana. Ayaw ko rin pong sabihin sa kanya. Madali pong madistract si Ray kapag sinabi ko po mag-aaral lang po yun. Baka hindi makapag-focus sa pag-aaral. Medyo iyakin pa naman po. Tuwing tumatawag po ako, wala pong ibang ginawa kundi ang umungot na namimiss niya po kami. Sobra po kasi talaga ako nakaka-impluwensya sa mga desisyon niya. Sa amin pong dalawa, mas mahina po ang kalooban niya kapag malayo kami sa isa't isa. Kaya pinipilit ko po na ako ang mas matatag kaysa sa kanya. Kinokontrol ko po ang emosyon ko kasi alam ko pong makakaapekto sa kanya yon. Tumawa naman ang kanyang amo at biglang may naalala. Sino ba namang hindi nakakaalam na patay ang si Ray sa'yo? Akala mo asong laging nakabuntot sa'yo. Akala ko nga nung una kasi nga magkababata kayo at magkapit-bahay lang. Pero hindi, talagang gusto ka. Ang bakod na ginagawa sa'yo para hindi ka maligawan, napakalaki. Akala pa naming mag-asawa, makikipagsuntukan kay Dan. Hindi na rin napigilang humalakhak ni Lucy. Ganoon nga talaga si Ray. Minsan nakakainis, pero may mga pagkakataon na hinahangaan niya ang pag-ibig nito para sa kanya. Dahil napag-usapan nila, mas lalo tuloy na nadagdagan ang pangungulila ni Lucy. May kumakatok sa gate, saad ng kanyang amo. Tingnan mo nga muna, Lucy. Tumayo naman siya kaagad, lumabas para pumunta sa gate. Nang buksan niya yon, bumungad sa kanya si Emily, dala ang anak niyang si Leslie na umiiyak. Bakit? Anong meron? Bakit umiiyak? Tanong niya rito. Napakamot naman ang ulo si Emily pagkatapos ay ibinigay sa kanyang anak niya. Ate, ayaw niyang tumahan eh. Binigyan ko po siya ng dede pero ayaw. Baka hindi po siya naisatsyupon. Tingnan mo, Ate Lucy, tumahan na siya ng karga mo. Napapuntong hininga na lang si Lucy. Sige Emily, umuwi ka na. Ako nang bahala sa kanya. Salamat. Nga pala ate, tinatanong ka ni Kuya Ray kanina nang tumawag kami ni nanay sa tindahan. Nasaan ka raw? Sinagot ni nanay na nandito ka't nagtatrabaho. Sabi ni Kuya Ray, tumawag ka raw para makausap ka niya. Hindi mo na raw siya tinatawagan. Saad pa ni Ana sa kanya. Hindi agad nakapagsalita si Lucy. Hindi niya lang naman gustong makausap si Ray. Masyadong kinakain ng kung ano-anong emosyon ang kanyang kalooban. Iniiwasan niya lang at pinipigilang magsumbong dahil ayaw niyang makaabala pa kay Ray. Pero sa ginagawa niya, mukhang makakaabala pa rin talaga siya. Kumusta ka, Ray? Mahina niyang sabi nang pumunta sa tindahan para makitawag. Buhat niya pa ang anak niya na nakatulog na sa kanyang mga bisig. Walang salita mula sa kabilang linya. Maya-maya'y nakarinig na siya ng mga hikbi. Ayoko na. Uuwi na talaga ako. Nanlaki ang mga mata ni Lucy. Anong uuwi? Hindi ka pa tapos mag-aaral dyan. Huwag ka na munang umuwi. Bakit ganon? Alam mo naman na araw-araw ako naghihintay ng tawag mo. Ilang araw ka nang hindi tumatawag sa akin. Garal-galang boses na sabi pa ni Ray. Tapos nang tumawag si nanay, saka ko lang nalaman na nagtatrabaho ka pala. Bakit nagtatrabaho ka pa? Sinisikap kong magtipid dito.
May maitabi sa allowance na binibigay sa akin para may mapangtustos ako sa inyo kahit papaano. Kapag bakasyon, kahit pagod na ako sa training sa soccer team, sumasideline ako sa water station malapit dito sa school. Ginagawa ko lahat para masuportahan kayo ni Leslie kahit nag-aaral ako dito. Huwag ka na magtrabaho. Sa bahay ka na lang. Naiisip ko pa lang na napapagod ka dyan. Hindi na ako makatulog ng maayos. Malungkot siyang napangiti. Kahit nahihirapan si Lucy, kaya niyang magtiis palagi. Ramdam na ramdam niya kasi ang pagmamahal ni Ray sa kanya. Hindi niya masabi sa binata na ang mga magulang naman talaga nito ang nakikinabang sa mga pinapadala nito. Ayaw niya nalang tanungin, ayaw niyang hingin dahil baka masumbatan na naman siya. Mabuti na nga lang may naiwan sa kanyang bahay ang yumaong ina. Hindi niya kailangang makitira sa mga ito. Mas mainam na siya ang kumikita ng pera para pakainin ang kanyang sarili. Hindi ako nahihirapan. Okay lang ako, Ray. Mahinang sabi ni Lucy. Hindi naman sobrang hirap ng trabaho. Maganda nga sa kanila kasi libre pagkain. Nakakauwi pa ako. Parang gumagawa lang ako ng simpleng gawaing bahay para sa kanila. Bukas, magpapalandlay na sila ron. Pwede raw akong gumamit ng libre kung gusto ko raw tumawag sa'yo. Saka sabi nila pwede ko raw isama si Leslie. Huwag ka mag-alala. Hindi naman mapapabayaan ang anak natin. Alam kong hindi mo pababayaan ang anak natin. Nanginginig ang boses na sabi ni Ray. Ikaw ang inaalala ko dahil ang hilig mong pabayaan ang sarili mo. Kaya una pa lang ayoko nang iwan ka dyan. Ayokong umalis kasi kung kumikilos ka sa buhay mo, parang wala ka ng bukas na dadatnan. Ayoko nang ganun, Lucy. Gusto ko palagi kang masaya. Gusto ko palagi kang may dahilan para gumising tuwing umaga. Nang mamatay ang nanay mo, nang itaboy ka ng tatay mo, pinangako ko sa sarili ko na ako na lang ang kailangan mo at ang pamilyang bubuuin nating dalawa. Hindi mo na kailangan ng mga taong tumalikod sa'yo. Tumulo ang mga luha ni Lucy. Kung may isang bagay man na labis na hinahanga niya kay Ray, yon ay ang mga binibitiwan nitong mga salita. Kailanman, hindi niya naramdaman sa binata na mapapabayaan siya, na hindi siya paninindigan. Palagi nitong sinisigurado na kung matakot man siya sa takbo ng kanilang mga buhay, mabilis yung maiibsan dahil nandoon naman ito. Ray, hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Hindi ko pinababayaan ang sarili ko. Malambing niyang sabi sa binata at humigpit ang hawak sa telepono. Ang haba na ng pag-uusap natin. Mahal na tong tawag na to. Wala akong pakialam. Parang bata na sabi ni Ray. Mahina siyang tumawa sa gitna ng mga luha. Tahan na, Ray, napakaiyakin mo. Pinagtatawanan ka na siguro ng mga kasama mo sa dorm. Wala akong pakialam. Namamaos na sabi ni Ray. Mga inggit lang sila. Ako may asawa na. Sila, wala. Kaya magdusa silang makita kong ganito kapag ikaw ang kausap. Muli siyang humalakhak. Huwag kang uuwi. Tapusin mo ang pag-aaral mo. Okay ako rito. Okay si Leslie. Wala kang dapat ipag-alala. Hihintayin namin ang pagbabalik mo. Anong usapan natin? Hindi ba, sabi ko, babalik ka lang dapat dito kapag may diploma ka na? Pakiramdam niya, may pagtango pa si Ray kahit hindi niya nakikita. Tumawag ka palagi. Araw-araw kung pwede sana. Kaya ko magtiis. Kaya ko, Lucy. Pero kapag hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo, nawawala ako sa focus. I love you, saad ni Lucy na alam niyang makakapagpatigil sa lahat ng inaalala nito. Mahal ka namin ng anak mo. Maghihintay kami. Kailangan mo pang bumawi sa amin. I love you too. Sabi ni Ray at parang halos ayaw nang iparinig dahil kinakantsawan ng mga kasama sa dorm. Natapos ang tawag na yon na bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Kapag naglalakad siya pa uwi dati, lagi niyang kasama si Ray. Ngayon naman, anak niya lang ang kasama niya. Gayunpaman, panatag pa rin siya dahil alam ni Lucy na darating ang araw na sabay-sabay rin silang maglalakad bilang isang pamilya. Hinagod ni Lucy ang likod ni Leslie. Ang swerte natin sa tatay mo, anak. Mahal na mahal niya tayo. Lumipas ang mga taon, naging ganoon lang ang daloy ng buhay ni Lucy. Nasa 3 taon na rin ang kanilang anak na si Leslie. At ang araw na yon, uuwi na si Ray. Sa wakas, nakagraduate na rin ito. Gusto niya sanang maghanda ng pagkain para kay Ray pero inunahan na siya ni Aling Marina. Pinalagpas niya na lang. Alam niya naman kasi na sa kanya uuwi si Ray. Marami pang pagkakataon para maipagluto niya ito. Uuwi na po ang papa? Tanong ni Leslie sa kanya. Napangiti naman si Lucy. Oo anak, uuwi ng papa mo. Maganda na bang mama mo?
Tumango naman ang anak niya. Apo, ganda po ang mama. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Yun ang unang beses na nag-ayos siya muli pagkatapos pumanaw ng kanyang ina. Gusto niya kasing maging presentable sa harap ni Ray. Ayaw niyang makita nito na masyado siyang haggard sa mga nakalipas na taon. Matagal silang hindi nagkita, kaya gusto niyang magpaganda para rito. Yan ang tatay mo, kumakaway na. Nakangiting sabi ni Lucy nang matanaw si Ray na nakasakay sa tricycle. Kumaway din naman si Leslie. Papa, yan pong itsura ng papa ko. Ang pangit po. Natawa naman siya. Hindi anak, pogi ang papa mo. Ikaw talaga, wala pa inaasar mo na. Siyempre, pangit lang naman yata ang alam mong salita. Bumungis-ngis naman ang kanyang anak. Hindi ko pa po kita si papa. Hinaplos niya ang buhok nito at inayos ang headband. Simula pagbubuntis, wala na talaga si Ray. Pareho silang naghihinayang ng binata dahil maraming napalagpas na pagkakataon ni Ray sa anak nila. Gayunpaman, worth it din naman kung may magandang kinabukasan na naghihintay sa kanila. Salamat at nakauwi ka na, Ray, nakangiting sabi ni Lucy. Hinalikan siya nito sa mga labi at mahigpit na niyakap. Miss na kita. Bago matapos ang taon na to, magpapakasal na talaga tayo. Natawa naman si Lucy. Kauuwi mo pa lang, hindi ka pa nakakaisang oras dito, yan na agad ang nasa isip mo. Humalakak din si Ray. Bago pa ako umalis dito, alam mo naman na yun lang ang laman ng utak ko. Hanggang ngayon, yun pa rin. Lumapit ito kay Leslie at binuhat ang anak nila. Napangiti siya nang sabay silang yakapin ni Ray. Masaya si Lucy na nakauwi na ito sa kanila. Ikaw ang papa ko? Ang laki mo po, sabi ni Leslie habang sapo ang mukha ng ama nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Ray. Oo, malaki ako. Matangkad. Nasanay ka lang kasi kay Lucy. Maliit ang mama mo, diba? Hanggang braso ko lang yan. Sinamaan niya naman agad ng tingin si Ray at bahagya itong kinurot. Malaki ka nga, iyakin ka naman. Matangkad ka lang pero takot ka pa rin sa akin. Mas lalo siyang hinapit ni Ray. Siyempre, masayang buhay kapag masayang asawa. Hay, makaipon lang talaga ako. Magpapakasal tayong dalawa. Naputol ang tawanan nila nang biglang sumingit si Aling Marina at bigla nalang hinila si Ray. Halika anak, naghanda na ako ng maraming pagkain sa loob. Alam namin na darating ka, saka celebration na rin sa graduation mo. Lumingon sa kanya si Ray at mahinang bumulong. Inaasahan ko pa naman na ikaw ang nagluto ng pagkain. Kailan mo ko ipagluluto? Tinapik niya ang balikat nito. Sa inyo ka muna kumain. Naghanda sila para sa'yo. Ipagluluto na lang kita sa ibang araw. Napangiti naman si Ray at hinawakan pa ang kanyang kamay. Nakita ni Lucy na mukhang naiirita si Aling Marina dahil sa pagiging sweet ni Ray sa kanya. Subalit hindi niya nalang masyadong pinansin pa. Hindi siya magpapaapekto dahil masobra ang sayang nararamdaman niya ngayong nakauwi na si Ray. Ray, ano ba naman yan? Ibaba mo na yang sa Leslie. Ang laki-laki na niyan, binubuhat mo pa. Medyo inis na sabi ni Aling Marina. Tumawa naman si Ray at mas inayos pa ang pagbuhat kay Leslie. Kahit isang buon ko pang buhatin to. Okay lang, Nay. Simula baby, wala po ako sa tabi ng anak ko. Kulang na kulang pa po tong pagbubuhat na to. Marami po akong panahon na dapat ilaan sa anak namin ni Lucy. Napatingin si Lucy kay Aling Marina. Alam niyang wala itong amor kay Leslie. Kinakausap pero alam niyang hindi paborito. Kapag pinapasalubungan ang mga apo, si Leslie ang palaging wala. Hindi niya alam kung bakit iniisip ng mga ito at pilit na isinisiksik sa utak na hindi si Ray ang ama ng anak nila. Kung galit ang mga ito sa kanya, ang tanging pakiusap niya lang naman, huwag idamay ang kanyang anak. Kumain ka pa anak. Grabe, may graduate na sa pamilya natin. Hindi ako makapaniwala. Ang galing-galing mo anak. Mabuti at nagsikap ka. Nakangiting sabi ni Aling Marina. Ngumiti naman si Ray. Hindi rin naman po ako magsisikap kung hindi rin dahil kay Lucy. Siya po talagang mahilig manood ng soccer kaya inaral ko po. Iyon at nakahiligan na. Kung hindi po ako natutong mag-soccer, hindi po ako magkakaroon ng scholarship at makakapag-aral sa Maynila. Kaya si Lucy po talagang inspirasyon ko, Nay. Tipid na napangiti si Lucy. Ilang beses niya nang narinig iyon. Palaging sinasabi sa kanya ni Ray na siya naman talaga ang dahilan kung bakit ito nagtitiis na malayo sa kanya. Tinawanan niya na lang, pero iba pa rin talaga na sabihin niyo ni Ray sa harap ng pamilya nito na mababa ang tingin sa kanya. Maya-maya nagsimula ng kumain.
Sakto lang sa pamilya nito ang espasyo sa harap ng lamesa. Kaya hindi na siya nakisingit. Hinila niya na lang ang kanyang anak na naglalaro sa labas. Sa bahay niya na lang sila kakain. May niluto naman siya roon. Ayaw niyang makisalo dahil baka may maisumbat ang mga magulang ni Ray. Kahit na hindi siya sinaway sa pagpasok sa loob ng bahay ng mga ito, ramdam na ramdam niya ang tensyon. "Dito po tayo kakain, Mama. Pahingi pong sabaw, ah." Ungot ng kanyang anak. Natawa naman si Lucy. "Oo naman, masarap tong adobong manok. Paborito mo to." Nagsandok na siya ng pagkain para sa kanila ng anak niya. Hinayaan niya muna si Ray sa bahay ng pamilya nito. Doon naman talaga may selebrasyon ang mga ito. Silang mag-ina, nasa bahay niya, magkasalong kumakain ng kanin at adobong manok na niluto niya kagabi pa. Pero init-init lang ang ginawa ni Lucy. Nakakatatlong subo pa lang si Lucy nang pumasok sa loob si Ray. Bakit dito kayo kumakain? Tanong ni Ray at marahang lumapit sa kanila. Maraming pagkain doon. Hinahanap ko kayo. Nandito lang pala kayong dalawa. Saka ano yan? Nagluto ka pala? Sinubuan niya muna ng pagkain si Leslie bago sumagot. Busog pa naman ako. Hindi pa naman ako masyadong gutom. Saka sikip na sa inyo. Itong kinakain namin, tira namin to kagabi. Sayang naman kaya kinain na namin kaysa mapanis. Hindi nagsalita si Ray at tiningnan lang silang dalawa. Seryoso ang mukha nito at tiningnan ang pagkain nila na halos 3 piraso na lang. Leeg pa ang isang parte. "Kain ka na, hindi ka ba nagugutom? Maraming pagkain sa inyo." Saad ni Lucy dito. Hinila ni Ray ang isang upuan at paharap na umupo sa tabi niya. "Gusto ko kayong kasabay kumain." Napatingin siya sa ilang piraso ng ulam. "Hindi na kasya to, mabibitin ka. Doon ka na lang kumain sa inyo." Walang salitang tumayo si Ray. Lumabas ito ng bahay at mukhang doon na nga kakain. Malungkot na lang siyang napangiti. Kahit kailan, hinding-hindi talaga siya magiging welcome sa pamilya ni Ray. Pero kahit ganoon, kailan ba pinaramdam sa kanya ng nobyo niya na kailangan niyang mag-alala ng sobra? "Kumain pa kayo." Nakangiting sabi ni Ray at naglapag ng isang plato na maraming pagkain. "Kumain na tayo. Kaya ang papayat nyo, kaunti lang ang mga kinakain nyo. Ngayong nandito na ako, palagi ko kayong bubusugin." Nagkamay na rin si Ray at sinubuan silang dalawa. Parang hinahaplos ang kanyang puso. Parang dati lang, noong mga panahong nagtatakas pa ng pagkain si Ray sa bahay ng mga ito para lang may maipakain sa kanya. Kaunti lang ang kakainin nito dahil pupuslit ito para magbigay ng pagkain. Mga simpleng kilos pero sobra-sobra ang dulot para kay Lucy. "Doon ka na matulog sa bahay, anak. Nilinis namin ang kwarto mo ron." Saad ni Aling Marina. Tumawa naman si Ray. "Salamat po, pero dito na po ako matutulog sa bahay ni Lucy simula ngayon. Pamilya ko po sila. Saka ang tagal ko na pong hindi nakakasama. Kailangan ko pong makabawi. Sige na po, Nay, matulog na po kayo. Pumasok na po kayo ni Tatay sa bahay. Gabi na rin." Walang nagawa ang mga magulang ni Ray kundi ang umalis. Nag-ayos na lang ng latag si Lucy pero hindi niya mapigilang mag-isip. Pakiramdam niya, ayaw talaga ng mga magulang nito na magstay sa tabi niya si Ray. Baka isipin na naman ng mga ito na nilalaso niya ang utak ng binata. "Lucy," naglalambing na yumakap sa kanya si Ray. "Miss na kita. Baka naman..." Natawa naman si Lucy. "Hindi pwede. Mataas pang energy ni Leslie. Saka tumatabi sa akin yan. Hindi sanay nawala sa tabi ko." Napabuntong hininga si Ray at mas lalong yumakap sa kanya. "Kapag nakatulog, dyan na lang sa may talon. Pumuslit tayo." Nanlaki ang mga mata ni Lucy at hinarap si Ray. Tawang-tawa naman ito sa birong ginawa. Yun ang bagay na hinding-hindi niya gagawin. Mahirap na at baka may makakita pa sa kanila kahit na kaunti lang naman ang tao sa kanilang baryo. "Ikaw, nag-Maynila ka lang. Ang dami mo nang alam." Sermon niya rito. "Baka nang bababae ka ron, ha?" Umiling ka agad si Ray. "Hindi, wala akong babae ron. Hindi ako mangbababae kahit kailan. Alam mo namang sa'yo lang ako ganito. Pasensya na. Yung dormmates ko kasing dalawa ron, ang babastos. Palaging nasa bar, kung ano-ano kinikwento. Inaaya ako pero hindi ako sumama kahit isang beses. Pangako, hindi talaga." Pinaningkitan niya ito ng mga mata. "Talaga?" Tumango agad si Ray. "Oo, hindi talaga. Hindi kasi ako katulad nila. Ako, alam ko na may uuwian akong asawa at anak." Hindi niya na napigilang humalakhak. "Hindi mo pa naman ako asawa." "Magpakasal na muna kaya tayo. Kahit dyan lang sa munisipyo. May nagkakasal daw dyan.
Nakatapos na naman ako ng college. Kapag nakapag-exam, hahanap na ako ng trabaho. Gusto ko sana na habang nagsisimula tayo, kasal na tayong dalawa. Gusto mo ba yon? Isunod na lang natin ang kasal sa simbahan kapag nakaipon. Puno ng kinang ang mga mata na sabi ni Ray. Gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Marahan siyang tumango. Gusto niya rin naman kasi iyon. Ang tagal na nilang balak magpakasal, kaya masaya siya kung matutuloy na talaga. Saan galing to, Lucy? Ang haba ng peklat, saka ang lalim. Saad ni Ray at napablikwas ng bangon nang makita ang kanyang braso. Napakagatlabi si Lucy. Wala. Bumagsak kasi ako dati kaya tumama sa paso. Kaya yan. Hindi niya sasabihin na nangyari yon nung hirap na siya at malapit ng mga anak. Baka malaman pa nito na iba pang tao ang tumulong sa kanya para madala sa ospital. Ayaw niyang magkaroon pa ng kahit na anong issue. Sigurado ka? Ito lang. Ano pa bang mga nangyayari sa'yo na hindi mo sinasabi sa akin? Seryosong tanong ni Ray. Umiling naman si Lucy. Wala. Maingat siyang tiningnan nito. Hindi ka madalas magsabi kapag may problema ka. Kilala kita. Hanggang natitiis mo, hindi ka magsasabi sa akin. Sige na, magsabi ka pa. Dinaan na lang ni Lucy sa tawa. Wala nga. Ang OA mo, matulog na tayo. Hindi na siya pinilit pa ni Ray. Natulog na lang sila at mahigpit silang niyakap na mag-ina. Gayunpaman, hindi siya gaanong makatulog. Parang hirap pa rin makapaniwala si Lucy na sa wakas, kasama na ulit nila si Ray. Maya-may naramdaman niyang hinawakan ni Ray ang kanyang kamay. Alam nito na tulog na siya. Hinaplos ng boyfriend niya ang kanyang palad para bang dinadama kung gaano na yon kagaspang sa mga nakalipas na taon. Hindi naman kasi talaga dating ganoon ang kanyang kamay. Nanginig ang mga labi ni Lucy nang maramdaman niyang minamasahe ni Ray ang kanyang mga palad. Bahagya siyang kumilos at tahimik na umiyak. Naiiyak lang talaga si Lucy sa labis na kagalakan. Kapag nasa tabi niya si Ray, alagang-alaga siya sa kahit na anong paraan. Parang kahit wala silang palasyo, kaya nitong iparamdam na para siyang isang reyna sa piling nito. Sa mga nakalipas na linggo, tinupad nga ni Ray ang pangako nito. Bago ang lahat, inasikaso muna nila ang kanilang kasal. Si Ray ang mas nag-asikaso dahil ito talaga ang gusto na sila ay matali na sa isa't isa. Wala namang pagtutol si Lucy at hinayaan na lang ang kanyang nobyo. Nang maidaos ang kasal, kumain lang sila sa labas. Mas ginastusan kasi nito ang singsing na ibinigay sa kanya. Gusto ni Ray na mahal para raw magtagal. Saka, pwede ko ba tong isang lak kapag nag-away tayo, Ray? Pabirong tanong niya sa kanyang asawa. Nanlaki naman agad ang mga mata nito at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Anong hiwalay? Hindi tayo maghihiwalay. Mag-asawa na tayo. Wala ka nang kawala sa akin. Hindi mo pwedeng isang layan. Lagot ka talaga sa akin. Mahina siyang tumawa at sumandal sa dibdib nito. Biro lang. Siyempre, makikipaghiwalay pa ba ako sa'yo? Ang swerte ko kaya na ikaw ang asawa ko at ang ama ng anak natin. Sabay silang naglakad. Simpleng gawain pero bonding time na rin para sa kanilang buong pamilya. Masaya siya na kasama niya na si Ray at matatawag na talaga na kanyang asawa. Anak, tumawag sa akin si Coach Cedric. Inaaya ka raw sa national soccer team. Tanong ng nanay ni Ray. Bakit hindi ka sumali? Sumagot naman agad si Ray. Huwag na po, Nay. Okay na po ako sa tinapos ko. Nakapasa na rin naman po ako sa exam. Maghahanap na lang po ako ng trabaho sa malapit lang para kaya ko pong makauwi linggo-linggo dito. Napatingin si Lucy kay Ray habang nagtitiklop ng mga damit. Napag-usapan na nila yon ng asawa niya. Ayaw nito sa Maynila magtrabaho dahil masyadong malayo at hindi makakabisita agad sa kanila. Hindi rin naman magtatagal iyon dahil kapag nakaipon, gusto sana ni Ray na mangupahan muna sila ng bahay malapit lang sa magiging trabaho nito. Okay na rin sa kanya para at least ay mawala siya sa mapanghusgang tingin ng kanyang mga biyanan. Pero anak, iba ang pagiging atleta. National team pa. Kaya may potential ka at mas malaki ang kikitain mo. Giit pa ni Aling Marina. Mas giginhawa ang buhay natin kapag yon ang landas na pinili mo. Umiling naman si Ray, hindi nadadala sa mga sinasabi ni Aling Marina. Hindi po talaga. Giginhawa din naman po ang buhay natin. Kahit engineer lang po ako rito. Ayoko pong sumama sa national team kasi kung saan-saan po sila nagte-training. Mapapalayo na naman po ako sa pamilya ko. Mas lalong hindi ko po mababawi ang mga panahong nawala.
Hindi po ako magiging masaya sa malaking kikitain kung mabubuhay po akong hindi ko kasama ang aking mag-inanay. Sana maintindihan mo po yun. Naiiritang tumingin sa kanya si Aling Marina bago bumalik ang tingin kay Ray. Bakit ba palagi na lang dyan kay Lucy? Nagpapadikta ka na naman dyan. Nay, wala pong diktahan na nangyayari. Diretsong sabi ng asawa ni Lucy. Ako po talagang may ayaw. Huwag mo pong isisi sa asawa ko dahil sinusuportahan niya lang naman po ako kahit na anong desisyon ang gagawin ko. Ito po ang desisyon ko, kaya hindi na po magbabago ang isip ko. Pero sayang ang oportunidad, anak. Pag-isipan mo namang mabuti. Ayaw mo bang mabilis tayong umahon sa hirap? Nangako ka, hindi ba? Ipapagawa mo ang bahay natin, pag-aaralin mo ang kapatid mo. At kami, papaano kami? Tumatanda na rin kami, Ray. Mapakinabangan lang naman sana namin na matagumpay ka na. Bahagyang natigilan si Lucy sa pagtitiklop. Hindi niya gusto ang tono ng nanay ni Ray. Ayaw niyang mangialam dahil baka sabihin na naman sa kanya na diktador siya sa kanyang asawa. Gayunpaman, ang pangit din naman kasing pakinggan na gustong makinabang ng mga ito sa tagumpay ni Ray, kaya minamadali ang asawa niya. Nay, mas manghihinayang po ako kung hindi ko makakasama ang asawa at anak ko. Kung lalaki po si Leslie na hindi ko man lang po nasusubaybayan. Puno ng paninindigan na sabi ni Ray. Tama na po, Nay. Buo na po ang desisyon ko. Hindi na po magbabago. Hindi ko po talaga tatanggapin ang alok ni Coach Cedric. Matigas ang ulo ni Ray. Alam naman siguro yun ang lahat. Kapag nagdesisyon ito, wala talagang makakaputol na kahit na sino. Kung may nakakapagpabago man, si Lucy lang yon, pero pahirapan pa rin talaga. Kung hindi niya tatakutin at kung hindi pa sila mag-aaway, hindi talaga bibigay si Ray na baguhin kung anuman ang ginagawa nitong desisyon. Hindi mo nabanggit sa akin na may alok pala sa'yo na maging part ng national team? Tanong niya sa asawa niya habang nakahiga sila sa kama at tulog na si Leslie. Napabuntong hininga si Ray. Hindi ko na binanggit sa'yo dahil wala naman akong balak tanggapin. Aminin ko, naghihinayang rin naman ako. Minahal ko na rin naman ang soccer. Kaya lang, training ang mahirap. Kung saan-saan silang lugar na pumupunta. Minsan sa ibang bansa pa. Ayoko nun. Hindi naman ganong buhay ang pinangarap ko. Simple lang ang gusto ko. Kasama ka. Kasama ang anak natin. Uuwi ako tapos nakaabang kayo. Yun lang. Wala nang iba. Mata man niyang tiningnan si Ray. May mga bagay talaga na bumabagabag sa kanya. Si Ray ang klase ng tao na parang kahit hindi na mag-effort, lumalapit na kusa ang mga oportunidad. Hindi na nito kailangan maghanap dahil kusa ng inilalatag dito. Mamimili na lang talaga. Gayunpaman, pagiging simple at makasama lang sila ang palaging hangad ni Ray. Kaya siguro pinagpala ang asawa niya dahil napaka-humble ng puso at pagkatao. Hindi ka ba magsisisi kapag hindi mo pinili? Tanong pa ni Lucy at puno ng pagdududa. Ngumiti ang kanyang asawa. Bakit naman ako magsisisi, Lucy? Kung bibitiwan ko ang ganong klaseng oportunidad pero kayo naman ang kapalit, wala akong mararamdaman kahit na anong pagsisisi. Saka magiging maayos naman ang buhay natin. Kapag nagtatrabaho na ako, giginhawa ang buhay natin. Ang mga balak natin, makakapaghintay naman, pero napakagatlabi si Lucy at inisip ang mga magulang ni Ray. Inaasahan kasi ng pamilya mo na tutulong ka muna sa kanila. Yun muna siguro ang pagtuunan mo ng pansin bago ang pamilya natin. Makakapaghintay naman ako, saka bata pa naman si Leslie. Bumawi ka na muna siguro sa mga magulang mo. Natatakot kasi siya na pag-iinitan na naman siya. Mas maliwanag ba naman sa sikat ng araw na sila ang first priority ni Ray. Kahit na hindi sabihin, halatang halata na yon ang nasa isip ng asawa niya. Subalit alam niya na dahil doon, pag-iinitan na naman sila ng mga magulang nito. Kaya kung may bibigay si Ray, kahit mapatayo lang ang bahay at mapagtapos si Emily, handa siyang maghintay. Oo, sige. Bala ko naman din talagang tulungan sila. Pero hati, syempre, mas malaki sa inyo. Bumuo na ako ng pamilya. Kayo ng pamilya ko, kaya dapat maintindihan nila na kayong first priority ko sa buhay. Mahinang sabi ni Ray. Tumango naman siya kaagad. Alam ko naman yon. Ang akin lang, syempre nga mga magulang mo sila. Umaasa sila na may balik ang mga ginawa nila para sa'yo simula noong bata pa. Kaya pagbigyan mo na lang ha. Kung kaya mo lang,
Promise, hindi ka namin pinapressure ni Leslie. Saka may bahay naman tayo. Itong bahay na iniwan sa akin ng nanay ko. Pwede rin naman ako magtrabaho, kaya sila munang unahin mo. Okay na okay lang sa akin. Hinaplos ni Ray ang mukha niya at marahan siyang hinalikan. Ang bait mo. Salamat. Maswerte ako na ikaw ang asawa ko. Napangiti naman si Lucy. Kahit papaano kasi, gusto niya pa rin naman na makuhang approval ng mga magulang ni Ray sa kanya. Hindi niya alam kung kailan magbabago ang tingin ng mga ito, pero umaasa pa rin talaga si Lucy. Naniniwala siya na hindi naman habang buhay ay magdededmahan na lang sila ng mga biyanan niya. Gusto niya rin sana na makipag-ayos kahit para na lamang kay Ray. Subalit papaano gagawin ni Lucy iyon kung sinagad na ng mga magulang ni Ray ang kanyang pasensya? Hoy! Leslie, ayusin mo yan! Masyado kang spoil na bata. Inuutusan ka kaya ayusin mo. Lalandi ka rin naman katulad ng nanay mo paglaki. Naabutan niyang sabi ni Aling Marina sa kanyang anak na inuutusan na agad nitong maghugas ng mga plato. Nang may naihulog ang kanyang anak na si Leslie, sinigawan pa talaga. Kitang-kita niya sa anak niya na natatakot ito sa sigaw. Hindi sutilang bata, kilala niya si Leslie dahil siya ang nagpapalaki rito. Hindi rin ito ang klase ng bata na lumalaban kahit kanino. Madalas pa na matatakutin, lalo na sa kidlat at mga kwentong multo. Pero sa mga kinatatakutan ng anak niya, mukhang lola talaga nito ang magpapabuhay sa trauma ng bata. Okay lang sa kanya na turuan si Leslie sa mga gawaing bahay kahit sa murang edad. Ang hindi niya matanggap kung ano-ano pang sasabihin at talagang sisigawan pa ang bata. Mabilis na pumasok si Lucy sa pinapagawang bahay ng mga ito, na galing mismo kay Ray ang pondo. Walang salitang kinuha niya si Leslie na nanginginig na sa takot. Bakit ka pumasok doon? Hindi ba sabi ko, huwag kang lalapit sa lolo at lola mo kapag wala ako? Sabi niya kay Leslie. Tumulo ang mga luha ng bata. Gusto ko naman po, love ako ni na lola at lola. Mabait naman po ako. Nahahabag ang puso niya sa kanyang anak. Palabas na sila sa pintuan, pero sinisigawan siya ni Aling Marina. Gusto niya nang makapunta sa bahay niya pero hindi mahanap ni Lucy ang mga tsinelas ng bata. Kaya hindi natututoy ang anak mo, kinukonsinti mo. Manang-mana sa'yo? Hirit pa ni Aling Marina. Habang maaga pa, turuan mo na ng mga gawaing bahay. Magiging katulad mo lang din naman yan. Magiging malandi, mag-aasawa ng maayos buhay at magiging palamunin. Hindi na nakapagpigil si Lucy. Ubus na talaga ang kanyang pasensya. Hindi kami palamunin. Nagtatrabaho ako para sa sarili ko. Kahit bagong sahod ang asawa ko, kahit 1 singko, wala po akong hiningi. Kasi nga, kayo ang unang nakaabang sa kanya para sa pagpapagawa ng bahay niyo na to. At may masabing na ibayad na utang na loob ni Ray sa inyo. Hindi kami palamon dahil gumagawa rin po ako. At isa pa, karapatan po namin yon. Responsibilidad po namin ng isa't isa ni Ray. Responsibilidad po namin ng anak namin. Kaya ano pong ka-question kung palamunin po kami? Nag-giveaway na nga po ako. Nag-usap kami ng asawa ko na tumulong muna sa inyo para wala po kayong masabi. Para wala po kayong maisumbat. Pero kahit ano po yatang gawin ko, mananatili pong ganito ang trato nyo sa akin. Idadamay mo pa po ang anak namin na apo nyo rin naman po. Yumuko siya at muli ulit hinanap ang tsinelas ni Leslie. Nang makita niya yon, isinuot niya na sa bata. Kung pwede lang talagang lumayo, kung pwede niya lang talagang ilipat ang bahay niya sa kung saan, talagang gagawin niya. Wala na talagang pag-asang makasundo pa ang kanyang biyanan. Bago pa makapasok sa bahay, mabilis siyang hinabol ni Aling Marina at malakas na sinampal. Ang kapal ng mukha mo! Pinakasalan ka lang, ganyan ka na! Ang yabang-yabang mo, wala ka namang maipagmamalaki. Wala ka nang mga magulang, utusan ka lang naman, tapos magsasalita ka ng ganyan? Nakatapos ang anak ko, masipag, matino, at pwede pang makahanap ng may kaya at mas mainam na babae kaysa sayo. Magsasawa rin si Ray sayo. Kinuha ni Aling Marina ang mga sinampay niya kanina. Gigil na gigil ito at halos ipakain na sa kanya ang mga damit nila. Ikaw itong ginawang bangko ang anak ko. Walang hiya ka rin. Ginamit mo lang yung kati mo sa katawan para mapasunod si Ray. Hindi siya lumaban. Hindi siya lalaban sa matanda.
Naririnig niya si Leslie na umiiyak sa isang tabi at panay ang tawag ng mama sa kanya. Anong sinabi niyo sa asawa ko? Mahina, ngunit puno ng talim na sabi ni Ray na kararating lang. Gulat na gulat naman si Aling Marina. Bakit umuwi ka? Sa isang... Lumapit sa kanya si Ray at pinagmasdan siya. Tiningnan nito ang mga damit na nagkalat at ang namumula niyang mukha dahil sa sampal. Umigting ang mga panga nito at muling humarap sa ina. Anong sinasabi niyo kay Lucy? Sinasaktan yung asawa ko? Kailan pa to? Mariin at namumuo na ang galit sa boses ni Ray. Nagdahilan naman agad si Aling Marina. Tinuturuan ko lang naman ang anak niya. Minamasama ako. Anong ginagawa ninyo? Namumuo ang mga luha ni Ray sa sobrang galit. Mahina itong napamura at sinapo ng mga daliri ang mga mata. Nanginginig na si Ray sa sobrang galit. Nakita ko ang ginawa mo sa asawa ko. Anong klase ka, Nay? Bakit niyo sasaktan ng ganun si Lucy? Kahit isang beses, kahit maliit na kurot o hampas, hindi ko pinadapo sa asawa ko. Tapos, pinagmamalupitan mo lang? Kung ganyan ang ginawa niyo ngayon, paano pa sa nakalipas na 4 na taong wala ako? At wala man lang nagsabi sa akin. Ha? Wala? Emily! Umiiyak na ang bunso nitong kapatid. Sorry, kuya. Sorry? Halos lumabas na ang ugat sa lalamunan ni Ray. Sorry. Hindi ko inaasahan kahit kailan na magagawa niyo to kay Lucy. Umiyak na rin si Aling Marina na sinusubukang hawakan ng anak. Ray, makinig ka. Masyado kang nagpapadala sa mga sinasabi. Nay, talaga magpapadala po ako dahil asawa ko siya at nanay siya ng anak ko. Bulalas ni Ray. Kilala ko po si Lucy. Baka mas kilala ko pa nga po siya. Kayo, pamilya ko kayo pero parang hindi ko kayo kilala. Nay, si Lucy wala naman siyang masamang intensyon. Napakabait ng asawa ko at nagpaparaya para lang makatanaw ako ng utang na loob sa inyo. Tapos, ito pang igaganti nyo. Tumulo ang mga luha ni Lucy. Yon ang kanyang iniiwasan. Ayaw niya ng gulo, pero nangyari na nga. Yun ang unang beses na makita niyang galit na galit si Ray sa tanang buhay niya. Bahala na po kayo sa buhay nyo. Aalis na po kami rito. Dadalhin ko malapit sa akin ang asawa at anak ko. At baka kung ano pang magawa nyo sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Pag-aaralin ko pa rin naman si Emily at tatapusin niyang bahay na pinapangarap ninyo. Sana maging masaya kayo sa ginagawa ninyo. Mariing sabi ni Ray. Ramdam niya pa rin ang galit ni Ray nang hinila silang mag-ina. Walang kahit na anong plano, basta nagmamadaling nag-impake si Ray. Nang araw na yon, sinama sila ni Ray malapit sa pinagtatrabahuhan nito. Nakituloy na muna sila sa isang kaibigan nito dahil wala naman sila agad na mahahanap na bahay na talagang mauupahan nila. Mabigat sa gastos pero desidido talaga si Ray na ilayo sila mula sa pamilya nito. Sorry. Umiiyak na sabi ni Ray sa kanya at paulit-ulit na hinahalikan ng kanyang kamay. Pasensya na sa dinanas mo sa pamilya ko. Kung alam ko lang, umuwi sana ako kaagad. Ilalayo kita ron. Hinaplos ni Lucy ang mukha nito. Kung alam mo, hindi ka makakatapos ng pag-aaral. Hindi ka magiging engineer. Okay lang naman ako. Natiis ko naman ang mga ugali nila. Saka ang mahalaga, magkasama na naman tayo. Punong-puno ng luha ang mukha ni Ray. Babawi ako. Magsisimula tayo ng buhay natin malayo sa kanila. Galit na galit ako na tinatrato ka nila ng ganito. Wala akong kaalam-alam. Okay lang talaga. Okay lang. Pero ayoko mabuhay ka sa galit. Sana dumating din ang panahon na mapatawad mo sila. Saad ni Lucy. Mahigpit siyang niyakap ni Ray. Ramdam na ramdam niya ang pagsisisi nito. Gayunpaman, nangyari na ang lahat. Sa mga lumipas na taon, bumukod na nga sila. Kumuha sila ng bahay sa isang subdivision at hinuhulugan nila yon. Binigyan siya ng puhunan ni Ray kaya nagawa niyang magnegosyo. Ang garahe nila, naging maliit na eatery. Naging malakas din dahil malapit sa barangay hall at palaging maraming bumibili. Yon ang pinagkakaabalahan niya. Basta naging magkatulong sila ni Ray para maitaguyod ang kanilang pamilya. Ano pong ginagawa niyo rito? Nasa trabaho pa po si Ray, sabi ni Lucy nang makita si Aling Marina sa kanila. Umiling naman ang ginang. Ikaw talaga ang sadya ko. Huwag mo nang sabihin kay Ray na bumisita ako. Alam kong galit na galit pa rin siya sa akin. Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo.
Sobrang nagsisisi ako sa ginawa ko. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako agad-agad, pero gusto ko pa ring sabihin. Marahan na lang siyang tumango. Hindi agad, pero alam niyang magpapatawad siya. Ganon din naman ang nararamdaman ni Ray. Mahal, maupo ka muna rito. Ang laki-laki na ng tiyan mo. Palakad-lakad ka pa. Sabi ni Ray sa kanya. Natawa naman siya. Hindi naman ako napapagod dito. Gusto ko rin na may ginagawa. Buntis ako. Hindi ako bedridden na kailangan mong palaging pahigain. Maya-maya dumating na si Leslie galing sa school. Nagkulitan ang mag-ama at hinayaan niya na lang. Marami silang napagdaanan ni Ray. Purong sulong pa sila at padalos-dalos sa mga desisyon. Gayunpaman, nakamtan pa rin nila ang masaya at simpleng buhay na hinahangad nila para sa kanilang pamilya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na huwag natin husgahan ang isang tao base sa kanyang dating ugali at kilos. Lahat ng tao ay may kakayahang magbago, kaya bigyan natin sila ng pagkakataon na mas makilala pa. Muli, eto po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.